Bakit bahay ang isa sa mga pangarap ng karaniwang OFW? At magkaroon ng sariling negosyo o pagkakakitaan? Marami sa atin ang mga walang sariling bahay at nangungupahan lang. Ito ang mga dahilan kung bakit maraming mga Pilipino ang gustong makapagtrabaho sa ibang bansa bilang isang OFW. Dahil sa hirap ng buhay sa Pilipinas at alam naman natin na hindi ganun kadali makapag-ipon at makapagpatayo ng sariling bahay. Kadalasan nga kapos pa ito dahil sa dami ng mga kailangang bayaran. Katulad ng iba, yun din ang pangarap ko nung nakapagtrabaho ako sa ibang bansa. At dahan-dahan ko na rin tinutupad yun. Pero hindi pala biro yun dahil malaking pera din ang kakailanganin mo. At syempre, malaking hirap at sakripisyo bago mo magawa yun. At matinding disiplina sa sarili dahil hindi naman biglaan ang magpatayo ng bahay. Ito ay pinaplano at pinag-iipunan. Ngayon, sinisimulan ko ng tuparin ang isa sa mga pangarap ng isang karaniwang OFW. Ang magkaroon ng sariling bahay at hindi lang para tirahan, para na rin makapagsimula ng negosyo. Bilang isang OFW, marami ka palang kailangang gawin at asikasuhin. Kailangan mo itong planuhin maigi dahil malayo ka. Una, kailangan mong humanap ng architect para gumawa ng plano ng bahay na gusto mo. Pangalawa, kailangan mo ng engineer para magawa yung mga nasa plano ng architect. At masunod kung tama ang mga sukat at mga materyales na gagamitin. Pangatlo, kontraktor para dun sa mga manpower na gagawa o sa mga construction worker. Naisip ko, paano ko magagawa yun dahil malayo ako at hindi ko naman pwedeng iasa sa magulang ko at mga kapatid ko dahil wala naman silang idea about sa ganun. Kaya nagtanong ako sa mga kakilala ko kung meron silang kakilala na pwede kong makausap about sa plano ko sa ipapagawa kong bahay. Maswerte ako dahil nakahanap ako ng isang civil engineer at siya na rin ang naghanap ng architect para gumawa ng plano at siya na rin ang naging contractor ko. Inalam ko kung magkano ang magpa-drawing at nailatag ko rin ang mga plano ko. Nagkasundo kami sa presyo kaya nagawa na yung blueprint ng bahay. Mapag-uusapan nyo rin kung magkano ang buong presyo ng magiging project at kung gaano katagal at ilang buwan aabutin bago matapos. Base sa pinagawa kong plano, 3 stories o 3 palapag yung bahay. Pero hindi ko kayang ipagawa yon ng isang bagsakan lang. Dahil naisip ko na bayaran na lang ng buo yung bahay na hinuhulugan ko. Kaya nagkasundo kami na ground floor na lang muna yung ipapagawa ko. Bukod sa gastos sa pagpapagawa ng plano sa architect, meron ding gastos sa requirements sa pagkuha ng building permit na kakailanganin para masimulan na ito. Kaya importanteng nakaplano lahat bago mo simulan. Lalo na pagdating sa budget dahil hindi mo ini-expect na gano'n na pala kamahal ang magpatayo ng bahay ngayon. Kaya para maiwasan mo yon, planuhin mo sa simula pa lang. May mga paraan din na makakatipid ka kung gusto mo. Kung may pagkakatiwalaan ka pagdating sa pera, kung may kamag-anak o kakilala ka na may alam sa construction, pwedeng sa kanila ka na lang magpagawa. At ikaw na rin ang bibili ng mga materyales na gagamitin para makontrol mo yung magiging budget mo. Ikaw na rin ang maghahanap ng taong gagawa, pwedeng pakyawan o arawan depende sa gusto mo. Pero dapat sigurado ka na magagawa yung nasa plano. Dahil sa panahon ngayon, mahirap magtiwala pagdating sa pera lalo na't malayo ka. Matagal natin itong pinalano at pinag-ipunan kaya dapat magawa ng maayos at tama kung ano ang nasa plano. Pero kung plano mo magpagawa ng may second floor o third floor, mas mabuting kumonsulta ka sa mga lisensyado gaya ng engineer at architect. Siyempre dapat i-check mo kung legit ba talaga yung gagawa ng pinapangarap mong bahay para masigurado mo na matibay at tama yung mga materyales na gagamitin. Pero mas mahal na magagastos mo dahil babayaran mo yung service nila o skill pagdating sa paggawa ng bahay o building. May mga nangyayari din na porket OFW ka, iniisip nila marami kang pera, kaya yung iba naaabuso. Dahil meron akong napagtanungan na OFW din, na-experience nila na hindi maayos yung nakausap nilang kontraktor na gumawa nung bahay nila. Nabigay na nila yung pera pero hindi natapos yung bahay. Wala silang habol kasi nga OFW sila. Nasayang yung pera nila at ngayon pinagawa na lang ulit nila sa iba. Kaya dapat talaga ma-double check natin yung mga kakausapin natin para maiwasan natin maloko at hindi masayang yung mga perang pinaghihirapan natin. Katulad ko, hindi ako sigurado sa nakausap ko para gumawa ng bahay na pangarap ko. Pero nagtiwala ako at pinagdasal ko din na maayos na magawa at matapos ng walang problema. Buti na lang mabait at mapagkakatiwalaan yung nakausap ko. Kaya nagpapasalamat pa rin ako dahil natapos ng maayos yung project namin kahit medyo natagalan.
dahil inabot ito ng 4 na buwan. Pero sulit naman yung paghihintay ko at yung pagod at sakripisyo ko nung binigay na sa akin yung bahay ko. Biruin mo yung pinaghirapan ko ng ilang taon tapos ngayon nagbunga na. Gaano kasarap sa pakiramdam yun. Tingin ko malayo pa yung pagsasamahan namin dahil 3 stories yung bahay, magkikita pa kami. Para sa mga kapwa kong OFW na nangangarap na magkaroon ng sariling bahay at may paggawa, planuhin natin maigi para hindi masayang yung pera na pinaghihirapan natin. Alam ko hindi ganun kadali, mahabang panahon bago mangyari at matinding sakripisyo, disiplina bago natin tumagawa. Basta nakapokus tayo sa plano natin, pangarap natin, para kung sakaling gusto na nating umuwi at mag-for good na sa Pilipinas, meron tayong bahay na uuwian. At hindi masayang yung mga panahon na nawala sa atin, na ginugol natin sa ibang bansa, na imbis kasama natin yung mga mahal natin sa buhay, nagsakripisyo tayo para maibigay yung para sa pamilya at mga anak natin. Salamat dahil umabot kayo sa parte ng video na to kung paano ang isang OFW at tinupad ng pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Panoorin nyo tong video na to, tapusin nyo hanggang dulo. Makikita nyo kung anong itsura ng kinalabasan ng bahay na to. Bali hanggang dito na lang. Kung nagustuhan nyo itong video na to at minapulot kayo sa mga sinabi ko regarding sa pagpapagawa ko ng bahay bilang isang OFW, baka pwedeng paki-like at subscribe nyo na rin para pagsuporta sa mga susunod na video na gagawin ko pa. At salamat na rin sa pagtapos ng video na to dahil naniniwala ako na ang taong may pangarap hindi magpapaawat. Kaya hanggang sa susunod ulit. Salamat.